Shoutout nga pala kay Nestor Gamboa, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Trade kay Kevin Durant patungo sa San Antonio Spurs, done deal na? Bakit marami ang naniniwala? Maraming players ang mawawala sa LA Lakers kapalit ni Daniel Gafford. Tama lang ba ang hinihingi ng Dallas? At mga NBA fans nag-react sa exciting Hollywood news kay Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang NBA Finals ay malinaw na nasa isipan ng lahat sa ngayon. Pero ang mga mangyayari sa off-season ay nasa abot tanaw na rin at tiyak na dapat isaalang-alang. Ang tagapagtatag ng The Ringer at podcast host na si Bill Simmons ay naniniwala na maaaring napagkasunduan na ang mga termino ng isang trade sa pagitan ni Kevin Durant at ng San Antonio Spurs. Hinding-hindi ako magugulat kung nagtapos na ang Durant to the Spurs at hindi pa lang nila iniaanunsyo. Sa esensya, nagkasundo na sila sa mga detalye, iaanunsyo na lang sa linggo ng draft, paliwanag ni Simmons. Bumabalik ito sa usapin kay Giannis Antetokounmpo. Sa tingin ko, ititrade nila si Durant dahil mas mura ang kapalit. Magiging kompetitibo pa rin sila at maaaring umabot ng ilang rounds sa playoffs. Pero mapapanatili rin nila ang number 2 pick at gagawin ito sa ganung paraan na siyang aking prediksyon. Kung totoo ito, malinaw na tama ang desisyon ng Spurs na huwag isakripisyo ang kanilang kinabukasan at huwag ganap na baguhin ang kanilang roster para lang kay Antetokounmpo. Hindi ito paninira kay Antetokounmpo na maaaring magbago ng husto sa landscape ng NBA kung matrade siya ngayong off-season. Mayroon ng pundasyon ng San Antonio para maging contender sa championship sa nalalapit na hinaharap. Ang pagkuha sa former 2013 first round pick ay mangangailangan ng kapalit mula sa Spurs na malamang ay kinabibilangan ni na Stephon Castle, at ang number 2 pick sa draft ngayong taon, isang napakataas na presyo para sa isang manlalaro na 30 taong gulang at may pisikal na estilo ng laro. Samantala, ang pagkuha kay Durant ay mas mura dahil siya ay 36 na taong gulang at isang asset na sinusubukang i-trade ng Phoenix Suns habang sila ay nagtatangkang muling ayusin ang kanilang koponan at makipag-contend. Isang ilusyon, sa totoo lang. Sa kabila ng lahat, tiyak na maglalaro na si Durant sa ibang team sa susunod na season, at ang San Antonio ay isang posibleng destinasyon para sa 2-time league MVP. Kung ikukumpara sa package na kailangan para makuha si Antetokounmpo, maaaring ipadala ng Spurs sina Devin Vassell, Harrison Barnes, Keldon Johnson, at isang draft pick, maaaring ang number 14 pick o isang first round pick sa nalalapit na hinaharap. Maaaring mag-field ang San Antonio ng lineup na binubuo ni na De'Aaron Fox, Castle, Dylan Harper, na marahil ang magiging second overall pick, Kevin Durant, at Jeremy Sochan. Ito yung mga rumors lang, pero ito ay isang mungkahi na may saysay para sa isang organisasyon na isang piraso o dalawa na lang ang kulang para makapasok sa usapang championship contender. Kung babalikan ito ang mga nasayang ng Suns kapalit noon kay Durant, bukod sa ipinadala lang naman ng Phoenix sina kay Jay Crowder, Cam Johnson, Mikal Bridges. Binitawan rin ng Phoenix ang 4 na first round picks at isang pick swap sa Brooklyn Nets. Ginamit rin ng Nets ang kanilang 2023 first round pick upang makuha si Noah Clowney bilang ika-21 pick. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa posibleng trade na ito? Sa ibang balita naman, hindi na lihim na nakatutok ang Los Angeles Lakers sa power forward ng Dallas Mavericks na si Daniel Gafford bilang bahagi ng kanilang mga hakbang ngayong summer. Malinaw ang pangangailangan na palakasin ang kanilang frontcourt sa Hollywood matapos silang maalis agad sa unang round ng NBA playoffs ng Minnesota Timberwolves sa loob lamang ng 5 laro. Ang layunin ng front office ay makakuha ng isang sentrong may chemistry na kay Luka Doncic, isang malaking plus para kay Gafford na nakasama ng Slovenianong henyo mula sa dulo ng 2023 to 2024 season hanggang sa simula ng 2024 to 2025 season. May bit-bit na solidong averages si Gafford na 12.3 points, 6.8 rebounds at 1.8 blocks per game in regular season, kasama pa ang kahangahangang 70.2% field goal percentage. Pero higit pa sa stats ang epekto ng dating manlalaro ng Chicago Bulls at Washington Wizards. Ang kanyang husay sa depensa at kakayahan sa paglalaro sa itaas ng rim ay magiging perpektong komplemento sa sistema ni Coach JJ Redick, isang bagay na kasalukuyang kulang sa kanilang lineup. Gayunpaman,
hindi magiging madali ang pagselyo sa transaksyong ito. Ayon sa mamamahayag na si Jovan Buha, kakailanganing mag-alok ang Lakers ng malaking package para kumbinsihin ang Mavericks, kabilang dito si point guard Gabe Vincent, ang promising shooter na si Dalton Knecht at isang first round draft pick. Malamang ay kailangan nilang mag-overpay, dagdag pa ni Buha. Para naman sa Dallas, kahit na mukhang masikip na ang kanilang frontcourt rotation sa presensya ni na Anthony Davis, Derek Lively, si Gafford mismo at ang posibleng pagkakapili kay Cooper Flagg bilang unang overall pick sa paparating na NBA draft, posibleng hindi makikipagnegosasyon ang franchise sa Los Angeles, lalo na matapos ang kontrobersyang dulot ng trade ni na Luka Doncic at The Brow noong Pebrero. Gayunpaman, may kontrata pa si Gafford hanggang summer 2026 na may sweldo na $14.3 million para sa susunod na season. Isang salik na nagtutulak sa Mavericks na pag-isipan pa rin ang anumang offer na maaaring dumating para sa consistent na power forward. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa palitang ito? Sa sumunod na balita naman, ang star ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay nagsisimula ng sumubok sa mga bagong larangan matapos i-anunsyo nitong Martes na siya ay magiging producer at voice actor sa nalalapit na animated film na GOAT. Ang produksyon ay nasa ilalim ng kumpanya ni Curry na Unanimous Media, ngunit ididirehe ito ni Tyree Dillehay at co-director naman si Adam Rosett. Plano ng Sony Pictures Animation na ipalabas ang pelikula sa mga sinehan sa February 13, 2026, kasabay ng NBA All-Star Weekend na gaganapin sa Los Angeles. Ilan sa mga voice actors sa pelikula ay sina Nicola Coughlan, David Harbour, Nick Kroll, Jennifer Lewis, Caleb McLaughlin, Patton Oswalt at Gabriel Union. Ito ang magiging ikalawang pelikulang pinaghirapan ng media production company ni Curry matapos ang Stephen Curry, underrated tungkol sa kanyang karera na unang ipinalabas sa Sundance Film Festival noong year 2023 na inilabas ng A24. Ang kumpanya ay itinatag noong year 2018 kasama si Eric Payton na producer rin ng pelikula. Nagbigay ng reaksyon ng mga NBA fans sa balita nitong Martes. Stephen Curry getting into the movie scene. At PX Pause, anything involving Stephen, we will be there. At SC30 Better, akala ko si Stephen Curry ang magvo-voice sa main character sa GOAT. Si Caleb McLaughlin pala? Okay, hindi masama. Tignan natin kung paano gaganap ang mga boses sa pelikula. At Omniverse Prime, ayon sa Screen Daily, ang GOAT ay sumusunod kay Will, isang maliit na kambing na nabigyan ng minsan lang sa buhay na pagkakataon para makapaglaro ng rollerball. Isang matinding, full contact na sport na pinangungunahan ng pinakamabangis na hayop sa mundo. Hindi natuwa ang kanyang mga teammate na isang maliit na kambing lang ang kanilang makakasama, pero determinado si Will na baguhin ang laro.